Good morning po muli sa inyong lahat. Good afternoon and good evening, especially those who are at the other side of the world. There's no time and space between us. We are one. We are now on diary entry number 854. This is December 29, again in 1936. The day after Holy Communion, I heard a voice in my soul. My daughter, stand ready, for I will come unexpectedly. Jesus, you do not want to tell me the hour I am looking forward to with such longing. My daughter, it is for your own good. You will learn it, but not now. Keep watch. Oh Jesus, do with me as you please. I know you are the merciful Savior, and you will not change towards me at the hour of my death. If at this time you are showing me so much special love and are condescending to unite yourself with me in such an intimate way and with such great kindness, I expect even more at the hour of my death. You, my Lord God, cannot change. You are always the same. Heaven can change as well as everything that is created, but you, Lord, are ever the same and will endure forever. So come as you like and when you like. Father of infinite mercy, I, your child, wait longingly for your coming. O Jesus, you said in the Holy Gospel, out of your mouth do I judge you. Well, Jesus, I am always speaking of your inconceivable mercy, so I trust that you will judge me according to your unfathomable mercy. December 29, 1936, ngayong araw na ito, pagkatapos ng banal na komunyon, narinig ko ang tinig sa aking kaluluwa. Aking anak, maging handa ka, sapagkat darating ako sa hindi mo inaasahan. Jesus, ayaw mong sabihin sa akin ng oras na kinapapanabikan ko? Aking anak, ito ay para sa iyong kabutihan. Malalaman mo ito, ngunit hindi pa ngayon. Magbantay ka lang. O Jesus, gawin mo sa akin ang nais mo. Alam ko na ikaw ang maawaing tagapagligtas at hindi ka magbabago sa akin sa oras ng aking kamatayan. Kung sa ngayong oras, pinapakitaan mo ako ng espesyal na pagmamahal at pumapanaog upang ipakipag-isa ang iyong sarili sa akin sa isang malapit na paraan at matinding kabutihan. Umaasa ako ng higit pa sa oras ng aking kamatayan. Ikaw, aking Panginoon at Diyos, ay hindi magbabago. Magbabago ang langit, pati ang lahat ng nilikha, subalit ikaw, Panginoon, ay mananatili magpasawalang hanggan. Kung kaya dumating ka anumang oras na naisin mo at kung kailan mo nais. Ama na walang hanggan ng awa, ako na iyong anak ay nananabik sa iyong pagdating. O Jesus, sinabi mo sa banal na kasulatan, salita mong iyan ay hahatulang kita. Kung ganon, Jesus, palagi akong nagpapahayag ng iyong di maarok na awa. O kaya nananalig ako na hatulan mo ako ayon sa iyong di maarok na awa. Alright, so ito naman, nababanggit naman ito sa banal na kasulatan, yung ang magnanakaw ay dumarating sa hindi inaasahang oras sa gabi. So, ganun din, sinabi din kay Faustina, iba nga lang ang pagkaka-formulate ni Jesus, yung maghanda ka sapagkat ay darating sa hindi mo inaasahan. The same,
Alam ni Faustina yung ibig sabihin noon. The hour, kung kailan tayo ay lilisan sa mundong ito, hindi natin alam. Lahat, hindi natin alam. Although pag malapit na, uh, maybe a few months before, the saints, no, specifically the saints, alam na nila when is the exact day, months before. Si Faustina, itong mga panahon to ng 1936, hindi pa niya alam. Pero nung malapit na, nalaman na niya. Kasi sinabi niya yan sa mga madre na ganung petsa siya lilisan. So it is a special grace for a few souls to know the exact hour. Pero hindi naman sa ano no, sa oras na pinanganak sila o nagkaisip sila, hindi naman nila alam yan. So kung malapit na lang tayo, minsan mamaya na pala, no? Hindi pa natin alam. But we have premonition, may mga nararamdaman tayo, relatives who are about to leave, no? On this day, halimbawa, may mga pahiwatig na alis sila. Pero hindi natin alam na yun pala yung ibig sabihin. Malalaman na lang natin kapag namayapa na sila. No? Biglang nalaman mo na lang. Wala na pala na aksidente na pala. Yung mga ganon. But for those who are sick, yung mga bedridden, somehow, handa naman tayo. No? Kasi may mga indication that the soul is about to leave. No? Halimbawa, a few days before. No? Kasi talagang mahinang-mahina na, naghihintay na lang. Yun yung sinasabi natin, naghihintay na lang. Pero yun, mga ano yun, comatose or bedridden talaga. Kahit na bedridden sila, alam na nila din. Kasi they have a feeling, hindi lang nila sinasabi. Katulad din kahapon, ang sinabi ko, diba? Yung kahapon kasing entry is also about death, her death. Yung first time na nagkasakit siya, na parang hindi na siya makaka-recover, she already had the last sacrament. Talagang ano na siya, no? Pinahira na ng langis. Pero hindi naman siya namatay. But they thought that she would already go. Pero lumakas siya. Nabuhay pa siya ng ilang taon. Ano lang ba? Pero dito, ano ba ang sinasabi mo? Magbantay ka lang, be prepared. At ang sabi naman ni Faustina, umaasa ako na ako ay hahatulan mo ayon sa inyo, di maarok na awa. Ibig sabihin, Faustina was still not, was confident of the judgment. So, alam niya na magiging maawain ang Panginoon, pero syempre, hindi niya alam kung anong magiging hatol. But she was praying that the Lord would be merciful on her. Sa kabila ng nakakausap ni Jesus, alam niya, hindi pa rin guaranteed 100% that she would directly go to heaven. Kasi alam niya, nagkakamali pa rin siya. May mga excesses, mga kasalanan, mga pagkukulang pa rin siya. Although hindi naman ganun kalalaki, not mortal sins maybe, alam niya that there will be judgment. Minsan nga, di ba, sinabihan siya na, Faustina, ikaw ay guilty of one day in purgatory, something like that. Pinapili siya na gusto mo, isang araw sa purgatorio o maikling sandali sa lupa na punong-puno ng paghihirap. Tapos nakikita din niya nung even the tiniest speck, we will be judged. Those are special graces that she received. Tayo hindi natin alam eh. Yesterday, may inutusan ko yung anak ko. Mag-errand no, sa bank kasi may pinuntahan ako. Pagdating ko nung gabi, kasi nanghiram din siya ng pera. Pagdating ng gabi, binalik niya. May sobra yung ano mo, yung binigay mong pera ng 1,000. So, hindi ko alam. Siyempre, alam ko eh. Alam ko, yun yung amount. Sabi niya, sobra ng 1,000. So, binalik niya.
Ito namang anak ko na 'to, talaga namang since mga maliliit pa na, yeah, specifically this, son of mine, talagang 'yan nagbabalik yan ng sukli kahit magkano. The other day, yung isang anak ko, may pinabili naman, may sobra din. Maliit lang naman, ₱5 lang naman yung sobra. Pero hindi ko na binalik. So, naalala ko na lang na, uy, sabi, even the tiniest speck will be, counted, no? So, parang nakonsensya ko to isang anak ko, nagbibigay kahit magkano yung sukli, no? Although malaki yung 1,000, syempre, no? Pero, gano'n naman yun, kahit magkano binabalik. So, even the tiniest speck, kaya, nakonsensya naman ako, no? Uy. Kaya, binabalikan ko talaga yung, ano ba yung mga ganun ba na akala mo okay lang nung mabasa ko to, uy, even the tiniest speck. So, kaya, ayun 'no, nag-ano ko, sabi ko kailangan ibalik 'no, kahit gano'n kaliit. And so, this is one way of preparing kung gusto natin na hindi masyadong mabigat patutunguhan. Kasi sabi nga ni Father Nick, majority naman will be spending after death, will be spending a moment in purgatory. Majority yun. Maliban na nga lang daw, halimbawa, namatay ka ng feast day, nakapag-communion ka, nakapag-confession ka, nakapag-communion ka, na-serve mo yung conditions, you go straight to heaven. But for most of us, we will be spending first, no? Ipapart muna tayo dyan for complete cleansing. Ngayon pa lang, no? We atone for our sins. Pinakamaganda sa lupa pa lang, balikan mo na lahat at bayad na ng mga utang. I re I remember Father Chris Aylar naman, kasi we are preparing for a lesson for the formation. Biglang nadaanan ko naman yung sinabi ni Father Chris Aylar about general confession. It is a kind of confession. I don't know if it's available for the lay persons, no? But magpapari na siya or pari na siya. He had this general confession na specific lang on that purpose. Babalikan mo yung lahat ng nangyari sa buhay mo since childhood. Kasi syempre, yun yung memory mo eh. Hindi mo naman maaalala yung nang nasa womb ka pa. Kasi kahit nung nasa tiyan pa lang tayo ng ating ina, maaaring naapektuhan na tayo. Halimbawa, galit yung nanay natin, or there was this tendency para ilaglag tayo. So, nagkakaroon ng spec yung kaluluwa natin. No? Hindi man sa atin mismo yun, no? But nadudumihan tayo. Kaya nga, minsan, nagmamanifest yan later on in our life. So, but anyway, ang sabi niya, yung memory. So, I think we can also do this, no? Make a list of what we have done. Kasi minsan pag nagko-confess naman tayo, hindi tayo prepared kung ano yung mga kasalanan natin. Kung ano lang kasi yung latest na ginawa natin, yun lang. But hindi naman tayo everyday nagko-confess. So once in a blue moon, maybe, no? So ang dami nating hindi alam na mga nagawa natin na naikumpisal. So we can actually make a list of them. And maybe in the next confession, sabihin natin yan. No? Kung mahaba man, kaya nga huwag tayong mangungumpisal kapag may mga kumpisalang bayan. No? So, make an appointment para you can do and say whatever you want to say to the priest. Say all the things that you have done. And then, kung wala na syempre maalala din, lahat ng mga kasalanan, kasama na po ang lahat ng mga kasalanan na hindi na natin naalaala. Para we can have a fresh start. Tayo naman ay patatawarin that there was no special grace of remission ng punishment. So, we know that we still have to pay for all this sin. And we just need to ask the Lord for strength. Kasi babayaran natin yon. And we pray that we be able to have the strength to endure all those punishment, quote unquote. Why is it important that we do that?
Sa experience ko nga po kasi, no, and along with those other people who are also in the path, spiritual path, sapagkat nililinis tayo ng Panginoon. Kasi nandito lang tayo, hindi na tayo katulad ng ordinary people in the street who don't care about the soul and who always pay attention most of their time sa mga bagay sa mundo, trabaho, possession, yung mga yan ang pinagkakabalahan nila. But tayo, we are conscious about our soul. Kapag dumating na tayo sa gano'n na ang iniisip na natin ay ating kaluluwa, you will notice na pinabibilis na yung pagbabayad natin sa ating mga naging kasalanan. So, anong mga nangyayari? You will experience yung mga hindi natin experience dati, like, dyan lalabas yung mga sakit natin, lahat ng difficulties ay lumalabas, no? Nagsispring, nagma-mushroom, di mo alam, no? Sabay-sabay. Kasi, pag inaral mo yan, bakit ganoon? Lord, kung kailan naman ako nag-focus sa'yo, bakit ngayon ako nahihirapan? Ang dahilan lang po no, pinabibilis ang paglilinis, yung tinatawag na purification process. So, expect things to happen kapag tayo ay ganyan. So, halimbawa, no, marami sa atin biglang tinatabangan sa paglilingkod kasi we will be judged. Hindi naman tama yung accusation sa atin. Alam natin, ganun ang ginawa natin, pero ganito ang ginawa sa atin ng mismong mga kasama natin. So mga kapatid, those are part of the purification process. A week lang siguro, no? Yung I experience na naman this kind of pain inside me. So, parang sabihin ko, ganun talaga. Kapag nandito tayo, we will experience all sorts of judgment from other people. Dahil mahalaga yun. Kung hindi dahil sa kanilang panghusga sa'yo, hindi ka naman matetest o masusubukan kung paano mo i-endure ang mga ganoong misjudgments. So those are important. Always remember that. And when it happens to you, yung sakit, judgment, humiliation, all of these things, balikan mo lang lagi that these are all part of the process of purification.